Bully talaga ang ADMO players. Mahilig silang mamisikal sa laro. Kaya maraming Pilipino ang nakikisimpatya sa pagkamatay ng dalawang atleta. Marami din ang nagsasabi kung papapiliin sila sa dalawa, Coach Tab versus team players na mga kasama ni Rene Baterbonia, mas pipiliin nila na mas may kakayahan ang mga team players na gumawa ng pambubuli during the training activities. Baka daw po hindi na nakontrol na pasobra, ayun, nakadisgrasya. Panoorin po natin ang laro ng ADMO players at sample lamang po ito. Naglaban ng Ateneo Manila versus Ateneo Davao. Pinisikal sabay inangasan si Bobet at dinilaan pa dito si Rene Baterbonia. Ang angas naman, kinawawa sila Rene at Maki Pellegrino sa laban na ito. Bakit ganitong maglaro ang tiga Maynila? Halatang pinatid dito, patay Malaysia pa, anyari? Ibang klase talaga ang puso ng mga taga-Davao. Kahit tayo ang kanilang kalaban, stay humble pa rin ang ating mga pambato. Kung hindi lang na-injury dito si Rene Baterbonia, sigurado akong makakapalag talaga ang mga Ateneo di Davao. Napasama pa ang bagsak dito ni Maki Pellegrino. Kaya namimilipit din ito sa sakit. At may mga kasabihan nga tayo, you can play physical but not dirty. Kasi medyo halata na kasi, idol. Baka naman kasi makapilay ka pa ng player. Lang makikita mo talaga, ayaw mo nal. Nakapuntos kasi siya kay Baterbonia. Inilaan lang naman ito si idol. Yan, technical ka ngayon, boy. Ay. Pero hindi pa rin nadala si Banal, patuloy pa rin ang kanyang pang-aasar. Buti nga, hindi siya napansin dito sa referee. Nakapasok ito ng long two. Tinuro niya dito si Pellegrino. Pero naisip niya, ay may technical na pala. Pero kahit ano pa ang pang-aasar na ginagawa ni Banal, anga talaga ako dito sa ating mga pambato. Nadaganan man dito si JM Sanoria. Isipan pa rin niya na tulungan ito si Banal. At ito pa, mga boss, naka-monster block nga ito si JM Sanoria. Pero hindi man lang to nakaisip na mag-flex man lang. Kaya yan ang dahilan kung bakit sila iniidolo ng mga kabataan. Nga ito si Maki Pellegrino. Dalawa na nga bumutata dito. Pero nakasmile pa rin yan si Idol. Napanood nyo naman po siguro kung gaano kahalata ang pamimisikal ng mga players ng Ateneo de Manila University. Marahil hindi naman lahat, pero marami talagang ganun sa kanila. Yung iba pa ay kasama talaga doon sa training activity na ginawa sa Aurora. Di naman po sinasabi na ginawa talaga, as in talaga ba gawa nyo yun sa kanila? Hindi naman po ganun. Ang sinasabi lamang po dito, dahil nga po hindi naman malinaw ang inyong mga kwento. Hindi naman nagtutugma-tugma. Alam nyo ba talaga ang nangyari? Hindi kasi po ito na isa sa publiko. Lamang maraming mga lalabas na aligasyon at spekulasyon. Meron pa kayong mga larong ganito. Basa po muna tayo ng opinyon ng ating netizens. Dinilaan si Rene Sila lang naman mga team. Grabe ang jealousy nito. Mga walang hiya, mga walang respeto. Proud parents kaya ang parents nito? Lord, yung kay Rene, sana hanggang sa tuhod ang karma at danasin din ang ginawa nila kay Rene. Lahat ng taong involved sa kamatayan ni Dong Rene. Again, nagbabasa lamang po ako. Mga hindi na po ako babanggitin, basahin nyo na lang, andyan naman Masama din ata ugali ng mga magulang nito. Hindi naturuan ng magandang asal. Parang adik Jud. Hanggang yabang lang kaya nyo. Ang layo nyo kay Rene. Never nyo mapantayan si Rene, ang MVP ng Mindanao. Sobrang galing na sobrang bait pa, pero never magpayabang. Mga kayo, pinahirapan at nyo si Rene. Malayong malayo ka kay Bobet. Milya-milya layo mo, boy. Justice for Rene and Divine. Ito yung pulang-pula yung kamao nung lamay ni Rene. Imposibleng nagkataon lang yun. Sa posibleng malaki ang inggit sa kanya. Ito yung laban ng ADMO versus Davao sa Mindanao. Halata ang pagka-insecure ng mga... basahin nyo. Ganito ang kalalabasan ng mga pinalaki sa layaw at irresponsable.
magiging at liliit ang utak, nakatawa-tawa ang mukha. Basahin nyo yan, oh. Ano daw yung mukha? Isa pala ito sa mayabang at bully ng Ateneo. Kaya mga ganitong klaseng spoiled brat. O sasabihin ng kadugo, mabait yan siya. Huwag nyo i-judge yung mga bashers ni Rene at sa pamilya ni Rene. Kaisa kayo sa nagbayad niyan para masira pangalan ni Rene. Nagbayad kayo ng mga bashers. Kaya nga diba merong kultong gang geng gunggong. Paid trolls, may mga paid content creators. Darating din ang panahon na makuha nila Rene Adili ang tamang hustisya kung sino ba talaga sa inyo ang gumawa sa kanila. Ayun, basahin nyo na lang. Tila ng o pa lang hindi nagagawa ng mabuti. Kung sino man ang may kinalaman sa pagkamatay ni Rene, sana karmahin kayo ng grabe. Ito yung mga batang kinainan ng sistema, kinainan ng kasikatan at kasakiman. Delikado ang ganitong mga ugali. Bata pa lang nakikitaan na ng kasamaan. Ito yung mga hindi pinalaki ng maayos, pinalaki ng mamaliit ng kapwa na kailangan sila lagi ang lamang. Ito yung mga batang kahit gahiblan ng kababaang loob, wala kang maaninag o makita man lang. Ito yung mga kabataang inaantay sa apoy ng kasamaan. Sana ang UAP at Commission of Sports hindi payagang maglaro ang Ateneo Men's Basketball hanggat walang resolution ang kaso ni Rene at Divine Adili. Igo pa ng pulburon boy, ha 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 ha. Iba talaga kapag nakapag-follow up before game. Di pa nag-start pero naka-score na Ateneo. Aray ko. Dapat lahat ng players na nakasama ni Rene maimbestigahan at kasama ang coach ni Rene sa Davao. Yung si Jess, grabe pinagkatiwala na lang. Hindi man lang sinama at sabi na nasa Manila din at may inasikaso. Dapat dito pa lang sa laro nila, nakitaan na talaga na may galit yung katim ni Bobet sa Manila. Sobrang pikon, parang bata, di marunong makipaglaro ng sport, di naturuan ng asal. Yung giterong kier na libat, kay Rene, walang binatbat. Dila ng diunyo, bagay na bagay sa mga team na Mantuano is talaga gumagamit 100% ng postahan tayo. Ipatest lahat yan. Athletes ng Ateneo. Drug test. Malalaman ang guilty or not guilty. And ang evil na may pagnanasang inggit kasi he doesn't possess the ability Rene possesses. Ulitin ko po, binasa ko lamang po ang mga nasa comment section. Kanya-kanya naman tayong spekulasyon at aligasyon. Hindi ko naman din sinasabi kahit sa live stream ko na may sari-sarili tayong opinion. And do not abuse freedom of expression. See you sa part 2. Idadagdag pa kasi ako. Actually, mahaba yung explanation.